This disqualification is just for the 2025 elections or perpetual po siya? Maganda pong gamitin, wag yung word na perpetual. As far as the COMELEC NBank is concerned, all procurement from here on, they are disallowed or they are disqualified. So meaning to say, that decision may change depending on the composition of the NBank. Or in the future, that may change depending on the circumstances. But at least as far as the present NBank is concerned, the company is disqualified from here on all COMELEC procurement or procurement pertaining to the automation of election. Chair, nabanggit din dun sa reso yung pag-open ng ballot boxes na yun nga yung hinihingi ng petitioners nila former DICT Secretary Rio. Pero ano ba yung next step? Kailangan ba nilang mag-file ulit sa inyo ng motion or ano bang gagawin nila? Kasi nakausap namin siya earlier and he said na may hihingin pa daw silang data from you guys para they will know which areas daw yung ano. Alam niyo po, siyempre sila yung petitioner dito sa kaso. Dahil sila po yung petitioner dito sa kaso, napakaliwanag naman po, sila yung may hinihingi. And at the same time, sila po yung dapat na mag-file ng proper motion sa komisyon para mapag-aralan naman po namin yung motion na yon, dahil gusto namin malaman ano yung mga lugar na pipiliin nila kung meron man at ano yung mga parameters na gusto po nila. Actually, may nasa isip kami, kaya lang mas magandang sa kanila po manggaling yung mismong proposal. So there must be a proper motion so that that motion will be acted upon by the commission, either denied or either granted the motion subject to the parameters that the NBank will be setting up. So again, may condition po yun na ganon. Yun naman po ay isa lang sa mga disposition ng commission, as mentioned nga ni Dwight. Isa yan sa mga important disposition, but just the same, the most important pa rin is the issue of disqualification. So Chair, ngayon, sorry, last on my end. So ngayon, wala pa silang pinafile formally sa inyo? Wala pa naman. Siguro dahil sa isang araw pa lamang naman na nakalilipas simula nung ilabas ng inyong commission ng Elections and Bank ang kanyang decision, we are expecting the next few days several communications or pleadings will be filed before the COMELEC. And for your information, yung respondent po, base sa pagkakaalam natin, ay humingi na kanina ng certified true copies ng lahat ng mga pleadings patungkol sa kaso. So more or less alam na rin namin yung kasunod noon, but that is the most recent information. They already asked for certified true copies of certain documents that may be used somewhere in the next future. It was a very difficult decision, but nonetheless, it was the right decision. And we will stand firm on what the COMELEC NBank had decided.